Hindi ko siya masisisi kung nawawala na siya ng respeto sa akin at sa pagkababae ko. Dahil kahit ako, hindi ko na rin kayang respetuhin ang sarili at katawan ko. Itago mo na lamang ako sa pangalang Manilyn. Mas pinili ko pong magkwento sa programa mo, Kuya Dan, dahil alam kong kaya mong protektahan ang identity ko. Nag-umpisa ito noong 15 years old ako. Sa edad kong yan, naranasan kong abusuhin ng tiyuhin ko. Noong una, pahimas-himas at hawak lang sa katawan ko. Nangyayari yon tuwing tulog na sina mama o umaalis. 15 years old na ako noon, kaya alam ko na hindi tama ang paghimas-himas na ganun sa akin ni Tito. Pero dahil sa matinding takot, hindi ko magawang sumigaw o magsumbong kina mama. Siguro dahil na rin sa hindi ako ganun ka-close sa parents ko. Dan, dumating yung araw na kailangang umuwi sa probinsya nila mama dahil namatay yung kamag-anak namin doon. Ako lang po ang naiwan sa bahay. Kampante si na mama dahil malaki na raw ako at hindi pwedeng umabsent sa school. Tsaka nasa tabing bahay lang naman daw sila Tito. Sa kanila pa ako binilin. Dito na po nangyari ang kinatatakutan ko. Dan, kinuha ni Tito ang pagkakataon na wala sa bahay sina mama at papa para galawin ako. Yun ang pinakamahabang gabi ng buhay ko. Na habang binababoy ni Tito ang katawan ko, ay wala akong ibang nagawa kundi umiyak na lamang. Masakit, nakakatakot, nakakapandiri. Pakiramdam ko ay wala na akong kwentang tao. Nasira na ako at pakiramdam ko, mabubuntis ako. Gusto kong magsumbong kina mama pero hindi ko magawa-gawa dahil dala na siguro ng takot ko sa pagbabanta ni Tito. Pagkatapos ng unang galaw niya sa akin, ay lagi na akong binibigyan ng pera ni Tito. Malaki ang binibigay niya, puro tagi-1,000. Bata pa ako noon kaya takot akong tumanggap ng mga bagay o pera na galing sa kanya. Gabi-gabi akong umiiyak, Dan, at kini-question ng Panginoon kung bakit hinayaan niya mangyari to sa akin. Awang-awa ako sa sarili ko dahil wala akong kalaban-laban. Daig ko pa ang pipi sa sobrang walang imik. Maliban sa pagkababae ko ay kinuha rin ng pangyayaring yun ang saya sa akin. Ang ingay ko, ang kakulitan ko. Hindi ko alam ba't naging tahimik ako bigla. Ang laki ng pinagbago ko at ng buhay ko. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung sino ka na ngayon? Nasumpungan mo na bang alamin kung bakit nandito ka pumipintig ang puso? Napupuno mo na ba na nakapagtatakang minsay sadyang
Kuya Dan, nagtuloy-tuloy ang ginagawa ni Tito sa akin sa tuwing wala si na Mama. Nawala na ako ng ganang pumasok sa school dahil nahihiya ako sa mga kaklase ko. Sinubukan kong maging rebelde. Nagbarkada, bisyo, bulakbol. Sa barkada natutuhan kong magsalita ulit. Nakwento ko sa kanila ang masaklap na nangyari sa akin at nagulat ako sa reaksyon nila. Walang judgment, walang maraming tanong. Nakinig lang sila. Kinakalma ko habang umiiyak na nagkukwento. Ang sarap pala sa pakiramdam na may nakikinig sa'yo, Kuya Dan. Matapos noon, ang dami pang ipinakilala sa akin ng tropa. May mangilan-ngilang na ring lalaking umaaligid sa akin. Iba-iba pero alam kong iisa lang ang gusto. Ang matikman ako. Nagkaroon ako ng boyfriend, Kuya Dan, at laging may nangyayari sa amin. Dumating pa nga sa puntong nagalit ako sa kanya at nag-away kami dahil ramdam ko na yun lang ang habol niya. Ang hirap para sa akin na hindi maramdaman yung love mula sa boyfriend ko dahil every time na may nangyayari sa amin ay naaalala ko ang tito ko. Ang tito ko na ginagamit lang ang katawan ko para mairaos ang sarili. Dati naman okay yung boyfriend ko eh. Kaya ako nga siya nagustuhan dahil nagagawa ko maging open sa kanya at alam niya ang pinagdadaanan ko. Pero hindi ko rin siya masisisi, Kuya Dan, kung bakit nawalan siya ng respeto sa akin at sa pagkababae ko dahil kahit ako, hindi ko na rin kayang respetuhin ang sarili at katawan ko. Ayun, hindi rin nagtagal ang relasyon namin. Isang araw pag-uwi ko ng bahay, nakita kong umiiyak si Mama kasi nahuli niya si Papa na nambababae. May sugat si Mama sa braso gawa ng kagat ng kabit ni Papa nung nagkaengkwentro sila. Galit na galit ako noon kasi wala si Papa sa bahay. Hindi man lang niya ipinagtanggol si Mama or inuwian dito sa bahay. Nung araw ding yun, dumalaw ang tito ko sa bahay namin at may dala siyang ulam. Inabot niya kay Mama sabay ngiti sa akin. Para akong tuta na yumuko at humibi para hindi makita ni Mama. Nag-usap si Mama at si Tito. Nangungutang si Mama ng pera kay Tito dahil gipit nga kami gawa ng si Papa ay hindi pa rin umuwi sa bahay. Pagkaalis ni Tito, sinabi ko kay Mama yung ginawa sa akin ni Tito. Akala ko maniniwala siya at hindi magagalit pero ang sabi niya lang, ba't gumagawa ka ng kwento? Malamang hindi ka na virgin dahil dyan sa mga barkada mo. Bigla ako natameme dahil hindi ko inasahan na ganun ang magiging reaksyon ni Mama. Hinang-hina ako nung time na yon. Kinuha niya ang phone ko at pinagbubura lahat ng contacts ko. Buti na lang yung Facebook ko may password at hindi niya nagalaw. Umiyak ako sa labas ng bahay namin at nakita ako ng tito ko. Tinanong niya ako kung bakit ako umiiyak. Pero dahil inakbayan niya ako, ay mas lalong lumakas ang hagulhol ko. Sabi niya sa akin, sorry sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Medyo kumalma na ako nung narinig ko yon. Sa kanya ako inabutan ng pera. Nagtanong ako kung para saan yon. Ang sabi niya, baon ko raw sa school. Tinanggap ko. Pero pagkatanggap ko, bigla niya akong hinalikan. Madilim sa labas kaya walang nakakita. Tinula ko siya, pero napakatangkad niyang lalaki. Nagumpisa na akong umiyak noon. Naaasar siya kasi iyak daw ako ng iyak kaya umalis na lang siya. Akala ko magbabago siya, pero hindi pa rin pala. Kinabukasan, naglaba muna ako para hindi magalit si Mama, saka ako naligo at lumaya sa bahay. Nung araw na yon, talagang buo na ang loob ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pakiramdam ko ay tinalikuran na ako ng mundo. Pinuntahan ko ang mga barkada ko at merong isang kumupkup sa akin. Gabi-gabi kaming umiinom, puro alak at bisyo tapos kwentuhan. Masaya lang. Sobrang sarap sa pakiramdam na may kasama ka. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ito. Pero bilib din ako sa sarili ko na kinaya kong kargahin lahat ng sakit at kahihiyan
ng 2 taon. Sa kasalukuyan po ay nakikitira pa rin ako sa bahay ng tropa ko at sumasideline sa tindahan nila. Tumigil muna ako sa pag-aaral at wala nang balita kung anong nangyayari sa bahay. Binla ko rin sa Facebook sina mama at papa, pati na rin ang mga kamag-anak ko. Minsan dumadalaw din naman sa utak ko yung panghihinayang. Ayokong itapon ng ganito ang buhay ko. Ang bata ko pa eh. Pero hindi ko alam kung paano at saan magsisimula. Parang wala nang pagkakaunawaan, walang pagbigayan sa panahong ito. Parang wala nang nagmamahalan, wala nang ikaw, wala nang tayo, puro na lang ako. Gusto ko, kailangan ko, bigyan mo ko ng galang. Karapatan ko, inapakan mo. Ayoko na sa'yo, wala nang usapan. Para bang isang bula lang na mawawala nang bigla ang lahat ng pangakong binitawan. Mas madali kasing bumitaw lang, pero sadyang mahirap iyadyang pagmamahal na talagang tapat. Pwede mo may sabi madali yan. Bago ka sumuko, gawin mong lahat. Gawin mong lahat, kahit ang bigat. Gawin mong lahat, sapagkat kung hindi pa rin sapat, malamang hindi mo pa nagawa. Labang-laban pa, labang-laban pa, labang-laban pa, hanggat may hininga. Laban-laban pa, laban-laban pa, laban pa, basta para sa pagmamahal, dapat lumaban. Yan nga po ang sulat na pinadala sa atin ni alias Manilyn. No? Unang-una maraming salamat Manilyn dahil pinagkatiwalaan mo ang ating show, ang ating programa na dito mo ikwento ang yung sitwasyon na napaka-sensitibo, no? Isang sitwasyon na dapat talagang pagtuunan ng pansin at hindi basta-basta yung kinalalagyan mo ngayon. Alam mo, habang binabasa ko yung sulat mo, talagang pumasok sa isip ko yung usapin, no, na wag daw nating basta-basta i-cut off yung pamilya natin. No? I understand hindi naman directly yung parents mo yung may ginawa sa'yo, pero kamag-anak mo pa rin no? Tito mo, di ba? Tapos, grabe yung pang-aabusong ginagawa niya sa'yo. Tinatry pa niyang bigyan ka ng pera, di ba? At alam niya na aware yan na wala kang laban, no? Pero mahirap magsalita, no? Lalo na galing sa amin, no? Na wala naman sa sitwasyon mo, pero siguro kung may pagkakataon, talagang layuan mo siya, no? Wag mo na siyang kausapin at all, no? Isipin mo na hindi siya nag-i-exist. At siguro wag mong hayaan na magkaroon siya ng pagkakataon na alam mo yun, pwedeng lumapit sa'yo at posibleng may gawin na naman sa'yo. And yes, yung kunento mo rin yung sa mga kaibigan mo, no? Alam mo, hanga ako sa'yo kasi napakatapang mo na kaya mong ikwento ito sa ibang tao, sa kaibigan mo. Pero yes, eventually kailangan mo din talaga siyang ilabas kasi kapag kinimkim mo siya ng matagal na panahon, alam mo yun, bibigat at bibigat lang. Pero I would suggest na humanap ka pa rin, no? Pag may pagkakataon ka, humanap ka ng mga professional na tao na talagang, alam mo yun, may maitutulong na payo sa'yo, no? Yung mga payo na pinag-aralan nila, no? Yung mga dapat mo talagang gawin. Alam mo, Manilyn, bilang napag-uusapan na rin to, no? Yung government, meron silang tinatag na batas na kung saan dapat laging merong rape crisis center, no? Pinangungunahan ito ng DSWD. So, yung rape crisis center, meron yan ideally sa bawat probinsya, sa lugar kung nasaan ka man ngayon. Hindi ko alam kung nasa NCR ka o nasa probinsya, pero pwede mong itanong sa barangay ninyo or kung saan man. Or kung nahihiya ka, no? I mean, understandable na parang
hindi mo kayang lumapit at basta-basta itanong na meron po bang rape crisis center dito sa atin, siguro pumunta ka na lamang sa mga website, no? Yung findahelpline.com, kasi dyan i-connect ka niyan, no, sa mga maaaring tumulong sa iyo. Itong mga health crisis center natin na to, talagang nagpo-provide sila ng psychological counseling at saka medical health services para sa mga taong katulad mo na ganyan yung pinagdaanan. Kasama dyan yung medical legal examination, diba? Kung sa future gusto mo ng matibay na ng ebidensya laban sa iyong tito, no? Kung sakali man na mabuo mo yung lakas ng loob na itigil na, para alam mo yun, matigil ng tito mo tong ginagawa niya sa iyong pang-aabuso. Meron din diyang free legal assistance services. So, pumunta ka lang niya sa website na yan, findahelpline.com, o kaya sa pcw.gov.ph, no? Yung Violence Against Women na website, makakita ka dyan ng mga helplines. Binibigay ko sa iyo to, no? Kasi the fact na nakwento mo siya sa kaibigan mo, ibig sabihin gusto mo na siyang i-release, gusto mo siyang maalis sa'yo, no? Kasi ikaw din yung malulunod. So, siguro kunin natin yung katiting na lakas ng loob mo na yun at alam mo yun, patibayin pa natin. So, ito na siguro yung next best solution na pwede mong gawin. Pumunta ka sa mga espesyalista, no? Sa mga professional na talagang makakatulong sa'yo para, alam mo yun, unti-unti, no? Eventually 100% o kung hindi man 100%, pero malaki yung chance na tuluyan mo ng matalikuran itong napaka dilim, no, na pangyayari sa buhay mo. At o kaya sa local PNP mo, kung pwede kang lumapit, no. Basta Manilyn, kapag dumating sa point na sobra-sobra na, gusto ko lang maging handa ka na umalis, no, layuan, i-cut off, or labanan mo kung kinakailangan. Protektahan mo ang karapatan mo, Manilyn, kasi mahaba pa ang buhay mo dito sa mundo at marami pang iba pang magandang mangyayari. Sana tulungan mo rin yung sarili mo at makahanap ka eventually ng mga taong totoong tutulong talaga sa'yo. And maraming salamat once again sa sulat mo sa akin, no, para sa lahat ng mga gusto ring maging aware, no, kung for sure merong iba dyan na nahihiya lang, hindi alam kung paano ang gagawin na katulad ng pinagdaanan mo. So sana makatulong tong episode na to, yung mga binanggit ko, no, na pwede niyong lapitan. Sana po, no, at sana mabuo niyo yung lakas ng loob para tumayo, tumindig at tapusin itong mga grabe ang ginagawa. Kahit pa kamag-anak, walang sinasanto talaga. Again, Manilyn, maraming salamat and good luck, no. Siguro pwede ka pa rin mag-reach out sa amin kung gusto mo pa ng further help. Tatry namin na humingi pa ng mga tulong sa mga connection, mga kakilala natin dito, no. Maraming salamat and sana mag-iingat ka palagi, Manilyn. At ikaw rin kapamilya ha, kung meron ka rin kwento na gustong i-share dito sa ating programa, ipadala lamang yan sa aking Facebook account. Hanapin mo lang Dan Capucion o kaya sa TikTok. Mag-message ka lang at Dan Anthology or search mo lang din Dan Capucion. Hanggang sa muli, kwentong masaya, may kilig, may drama. Kung kailangan mo ng masasandalan, kwento mo kay Dan. Bye.